Pakibasa class. Pagtatanong. Ito ay proseso ng pagbibigay ng impormasyon, paglilinaw o opinyon mula sa iba sa pamamagitan ng mga tanong. Ang pagtatanong, ito ay isang mahalagang kasanayan sa pagtuturo upang mas maganyak ang kanyang mga mag-aaral upang hikayatin ang kanyang mag-aaral sa aktibong pakikilaho. Sa pamamagitan kasi ng epektibong pagtatanong, ay nagaganyak ang mga mag-aaral na mag-isip, magbibigay ng mga sariling opinyon, at higit na mauunawaan ang isang paksa. Bakit nga ba mahalaga ang pagtatanong? Binibining Alvarez? Sa isang aralin, bakit kaya mahalaga ang pagtatanong? Mahalaga ang pagtatanong kagaya ng sinabi mo kanina upang maganyak ang mga mag-aaral, makuha ang ilang attention. Maraming salamat. Sa pamamagitan kasi ng pagtatanong class ay kasi ng isang mga mag-aaral ang paksa. Mas makapagbibigay sila ng mga sariling opinyon nila batay sa paksang ating tatalakayin. Ngayon ay mga dahilan ng isang guro kung bakit kailangan ang pagtatanong ng kanyang mga mag-aaral. Una ay ibig ng guro mamimasigla ang talakayan sa klase. Sa isang talakayan ng puno ng pagtatanong kasi at sa puno ng pagtatanong at sagot sa kanilang mga mag-aaral ay mas nagiging interaktibo ang isang pagtuturo at mas kapanabik-panabik. Nakikilaw ang mga mag-aaral kasi naiiwasan ang pagkabagot, nagkakaroon ng mas malalim na pag-uunawa sa isang aralin. Halimbawa, sa halip na diretso lamang ang pagpapaliwanag ng isang aralin, maaari magtanong ang guro kung may opinion ba ang kanyang mag-aaral tungkol sa baksang tatalakayin, may mga ideya ba sila, ganun class. Pangalawa naman ay nais ng guro magatiyak kung naging mabisa ang kanyang paglalahad sa aralin. Nais kong marinig ang ideya na binibining Maricar. Nais ng guro makatiyak kung naging mabisa ang kanyang paglalahad sa aralin. So, kinakailangan na matiyak ng isang guro na tama ang kanyang pag-discuss or paglalahad ng isang aralin upang mas maiintindihan ng mga mag-aaral ang kanyang aralin na itinuto. Kinakailangan na matiyak na ito ay tama upang magkaroon ng interaksyon ang guro at estudyante. Salamat. Ang layunin kasi ng pagtuturo ay hindi lamang maipasa ang kanilang mga impormasyon, kundi matiyak na ang guro ay mauunawaan ng mga mag-aaral ang kanyang paksang tinatalakay. Sa pamamagitan kasi ng maingat na pagtatanong class, masusukat ng guro kung natamo ba ng klase ang kanyang itinakdang layunin. Halimbawa, kung ang layunin ay nauunawaan ng sanhi at bunga ng isang pangyayari, maaaring itanong ng guro ano ang naging epektibo ng halimbawa, Rebolusyong Pilipino sa ating bansa. Naiintindihan ba, class? Yes, ma'am. Ang pangatlo naman ay ibig ng guro magkatiyak kung natamo niya ang layunin ng pagtuturo. Dito naman ay pagkatapos ng ating talakayan ay magtatanong ang mga guro kung nauunawaan ba, kung ano ba ang mga aral na mapupulot sa kanyang aralin. At naiintindihan ba sa mga mag-aaral niya kung ang kanyang paksang tinatalakay ay masusukat ng guro kung ang kanyang talakayan ay nakamit base sa kanyang mga layunin. Ngayon naman ay dadako naman tayo sa mga iba't ibang uri ng pagtatanong. Una, pakibasa Ginoong Charles.
sariling pangungusap ng kanilang sariling pangungusap. Halimbawa dito sa tanong na oo at hindi, naiintindihan ba ang ating talakayan class? Ang maaaring sagot ay oo at hindi lamang. Naiintindihan ba? Naman ay tanong na ang sagot ay may dalawang pagpipilian. Dito naman ay sa ganitong uri ng tanong ay hindi kaya ang mga mag-aaral na pumili sa pagitan ng dalawang magkasalungat na sagot. Kadalasan ito ay nangangailangan ng pangangatwiran upang maipapaliwanag ang kanilang pinipiling sagot. Halimbawa na lamang ay sa isang debate. Di ba may dalawang pagpipilian lamang yan? Kung sa kabilang panig, yan ay magbibigyan nila ng depensa upang ang matwiran ang kanilang napiling sagot ito ay magbibigay sila ng mga sarili nilang mga ideya base sa kanilang paksang na sa pangatlo naman ay tanong tungkol sa mga tao, bagay, bunan o pangyayari. Maaari mo bang basahin ang definasyon sa pangatlong uri ng pagtatanong, Pilipining alphabets? Ang mga tanong ay nagsisimula sa sino, ano, alin, saan, o kailan. Sa mga katanungan ito ay makakasa o magagamit ng mga mag-aaral ng sanilang unawa ng paksang dinalangkay. Halimbawa, sa tanong na ito ay gumagamit ng mga sino, ano, kailan, ano, paano. Halimbawa na lamang ay sa isang kwento. Di ba sa isang kwento, halimbawa sa paksang sa paaral na si Bagong at si Matsing, maaaring magtanong ka kung sino ang mga tauhan doon, ano ang nangyari, ano ang mga naganap, o kailan naganap ang isang pangyayari, ganyan class. Pang-apat naman ay ang tanong na bakit. Sa tanong na bakit, sa pagtatanong na ito ay ang mga mag-aaral ay nagagamit ang kasanayang magpapaliwanag sa kanilang sariling ideya. Sa pagpapaliwanag kasi, nagagamit ng mga mag-aaral ang kanilang wasto at malalim na pagpuro-puro o pagpapaliwanag batay sa kanilang nauunawaan sa paksang ibinigay ng guro. Ang mga tanong kasi na nagsisimula sa bakit ay nahihikayat ang mga mag-aaral na nagbibigay sila ng kanilang mga sariling ideya o rason sa kanilang sagot. Sa ganito kasing paraan class, nalilinang ang kanilang kakayahan sa pagsusuri at lalo na sa pag-aanalisa sa katanungan. Ang panglima naman ay tanong na pagtitimbang. Dito naman sa panglimang uri ng katanungan ay sa katanungan ito ay nangangailangan ng pagpupuro at pag-isa sa mga bagay na nagpapaliwanag kung ano ang nagiging kapasyahan. Sinasanay ito ang mga mag-aaral na nangangatwiran ayon sa impormasyong alam niya batay sa pansarili niyang kaalaman. Sa ganitong uri kasi ng tanong klasa, tanong na pagtitimbang ay nangangailangan ng masusing pagsusuri at pangangatwiran ng mga mag-aaral. Sinusubo kasi dito ang mga kakayahan ng mga mag-aaral na suriin ang iba't ibang impormasyon at makabuo ng kanilang sariling konklusyon. Halimbawa na lamang sa tanong na pagtitimbang. Alin ang mas epektibong paraan ng pagkatuto? Pagbasa ng aklat o panonood ng mga edukasyon na video, paliwanag at bakit? Ganyan class. Naiintindihan ba class ang mga iba't ibang uri ng pagtatanong? Yes, ma'am. Sa pangkalahatan class, ang pagtatanong ay isang epektibong estratehiya ng pagtuturo na hindi lamang nagpapasigla sa klase, kundi
kasi nga ang tamang paraan ng pagtatanong ay nagagawa yan ng mga mag-aaral na maging mapanuri, mapanlikha at mas aktibo makikilahok sa isang klase o mas mapukaw ang kanilang atensyon o mas magiging interaktibo ang pangyayari sa isang pagtuturo.